Finally guys, the most anticipated smartphone lineup ni Realme is officially available dito sa Pilipinas. I'm gonna share to you my in-depth review about dito sa phone na to. What's up sa inyong lahat? My name is Ace De Castro. Yun o. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? For today's video, we will be doing a review of the Realme 8. And guys, no, hindi lang siya basta-basta review ang gagawin ko dito. Dahil dito sa video na to, share ko rin sa inyo yung mga thoughts and opinions ko after 2 weeks na paggamit ko ng phone na to. Opo guys, 2 weeks ko na siyang gamit. Simula nung na-receive ko siya, gumawa na agad ako ng unboxing and my first impressions video para at least simula nun, nung araw na yun, nagagamit ko na siya, nakakalikot ko na siya para marami akong masabi dito sa full review. Kung hindi nyo pa napapanood yun guys, no, go, i-post nyo muna to and panoorin nyo muna yung video na yun. Marami na akong nasabi doon, nakapag-unbox na ako doon, nasabi ko na yung first impressions ko doon. Baka may mga topic akong hindi na masabi dito since, ayun nga, baka maging redundant tayo. And at least guys, para meron na rin tayong history. Before we start guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, hello po sa inyo lahat, my name is Ace De Castro. Please do hit that subscribe button and click nyo na rin yung notification bell sa gilid niya para updated kayo sa mga next video, sa mga next tech contents na gagawin ko. And also guys, no, please follow me on Instagram at Ace De Castro dahil marami yung mga updates na ginagawa doon. Yung mga followers ko sa Instagram mas updated sa kung ano yung mga next videos ko. Kaya kung gusto niyo maging updated, consider following na rin. And yeah, without further ado, let's get started. Okay, so first of all, pag-usapan muna natin ang build quality ni Realme 8. Ay no, grabe. Actually guys, no, hindi ko maiwasang tumingin sa viewfinder kasi kumikinang-kinang ang Realme 8. Imagine naka-case pa yan naka-jelly case pa yan, pero grabe ang kanyang kinang-kinang. Eto, ang kanyang kakaibang design and meron siyang Dare to Leap logo dito sa gilid niya. Tulad nga sinabi ko sa unboxing, I genuinely like the design guys. Ayan, yung pagka rainbow niya dito sa gilid and also yung paglagay niya ng Dare to Leap logo dito sa gilid niya. Maiba naman, di ba? Nakikita ko na rin naman na after a month or 2, baka magsawa rin ako sa design niya. Wala rin namang problema kasi alam niyo naman siguro na lahat tayo naglalagay ng smartphone cases, mga third party cases sa smartphone natin. Kapag naglagay tayo ng case, madi-disregard na rin naman yung design dito, yung Dare to Leap logo. Kaya wala nang problema sa Dare to Leap logo kung hindi nyo man magustuhan yung design na to, diba? Also guys, the camera layout is great. Sobrang modern ng design niya. The buttons are clicky. It has a SIM card tray with a 4G dual SIM and a micro SD slot. And dito naman sa baba, it has a USB Type-C port. So, kung mapansin nyo, na-retain pa rin nila ang headphone jack na sana ma-retain pa rin nila after next few years. Kasi guys, no, hindi naman lahat gustong mag fully wireless talaga. Iba pa rin talaga ang quality kapag nag-wired earphones ka. And actually guys, no, hindi ko pa pala napaparinig sa inyo yung audio quality dun sa unboxing and first impressions video. Dito lang natin gagawin guys. Ayan, hanap tayo ng copyrighted na music para matest lang din natin. The Realme 8 is only 179 grams and 7.9 millimeters of thickness. Mas magaan siya and mas manipis compared to the previous generation. Mas modern na rin ang feels, no, kapag hinahawakan nyo siya. And feel ko, ito yung pinaka mapapansin nyo upon holding this phone. So yun na nga guys, dumako naman tayo sa display ni Realme 8. The Realme 8 has a 6.4 inches Super AMOLED display na may 1080 by 2400 pixels and meron na siyang 1000 nits of peak brightness. It means mas vibrant na ang colors, mas pitch black na, no, sa mga black na colors guys. And since 1000 nits na ang kanyang peak brightness, mas maliwanag na siya kapag tinitignan niyo yung screen sa daylight. The Realme 8 has also equipped with an in-display fingerprint sensor na malaking step up to guys, no, unlike the previous generation. Alam ko sa previous generation ng non-pro device, nandito lang sa gilid ang kanyang fingerprint sensor. Pero itong Realme 8 guys, no, nandito na sa kanyang screen. Ayan. Pero yun na nga no guys,
the Realme 8 has a 60Hz refresh rate and 180Hz na touch sampling rate. Opo, kung mapapansin nyo, no, medyo bumaba siya ng onte unlike the previous generation na 90Hz. Pero I guess it's understandable naman since nag-step up na siya from IPS display to a Super AMOLED display. Samahan mo pa ng 1000 nits of peak brightness and samahan nyo pa guys, no, ng 180Hz na touch sampling rate na mas magbibigay sa inyo ng mas mabilis na response sa pag-touch nyo ng phone nyo. When you look at the bigger picture, mapapansin nyo, upgrade pa rin ang nangyari sa kanya, no, sa screen ng Realme 8. Ayun lang naman yung bumaba sa kanya, no, the refresh rate. Pero the rest, umangat. On my own opinion, kung papipiliin ako sa isang phone na merong IPS display pero 90Hz or sa isang smartphone na merong Super AMOLED display pero 60Hz lang ang kanyang refresh rate, feel ko mas pipiliin ko pa rin yung Super AMOLED. Mas malaking differences ang mararamdaman nyo kapag na-upgrade na yung buong quality ng screen. Unlike the changes na mararamdaman nyo from 90 dropping to 60Hz refresh rate. Okay guys, so dumako naman tayo sa kanyang camera departments. The Realme 8's rear camera has an AI quad camera na may 64 megapixels na main, 8 megapixels na ultra-wide, and dalawang 2 megapixel camera for macro and depth sensor. Dito naman sa harap guys, no, it has a 16 megapixel hole punch selfie camera na nakalagay pa rin sa upper left part ng phone. Kaya niya mag-produce ng 4K resolution at 30 frames per second and kaya niya rin mag-produce ng 1080p video at 30 to 120 frames per second. Hardware-wise, mapapansin nyo parang onti lang yung nabago no, sa camera department niya, hardware-wise. Pero software-wise, maraming na-upgrade si Realme 8. And marami rin siyang features na may bibigay sa inyo. Ipapakita ko na lang sa inyo isa-isa dito sa clip na to. Okay? Let's go! I just can't get over. Mapapansin nyo, napakarami ng features, di ba? Pero actually guys, yung mga feature na yan limited pa. Dahil dun sa Pro model, alam ko yung Starry Night and also yung Tilt Shift mode, dun lang siya pwede ng in-video mode. Dito sa non-Pro, for photos lang. Ayan, okay, so dumako naman tayo sa performance netong Realme 8. Talking about the battery, the Realme 8 has a 5,000 mAh of battery and it has a 30-watt Dart fast charging brick na nandito na sa box. Based on my experience, na-charge ko yata to from 1 to 100% in less than an hour. Nasa 58 minutes yata. Based sa statistics ni Realme, from 0 to 100, kaya niya mag-charge ng 63 minutes lang. Isang buong araw siya, no, since nung hindi ko siya chinarge. Actually, 1 day and 3 hours nga And also, 9 hours and 34 minutes ko siyang nagamit ng naka-on yung screen, no? Random na yon, mapa-social media, scrolling, online class, video call, and also gaming. Ayan, sa isang buong araw. And may natira pa akong 30%. Imagine, anong oras na to? 2:27 AM, may natira pa akong 30%. And nakakatawa lang din guys, no? Na-keep niya yung ganung kalaking battery capacity kahit na numipis na lalo yung smartphone. And also, gumaan siya. About naman sa hardware specs niya, it has an octa-core Helio G95 gaming processor, 8GB of RAM, and 128GB of internal storage. It is powered by Android 11 and Realme UI 2.0. Kung i-compare niyo sa last generation, parang almost the same lang din yung specs no? G95 pa rin. Pero para sa akin, hindi naman big deal pa yon ngayon Kasi guys, no, the Helio G95 processor is still smooth. Sa daily usage guys, no, sa paglipat-lipat ng social media apps, sa basic scrolling, and sa lahat-lahat, no, sa pag-multitask, wala naman siyang problema. And about naman sa gaming, may tatlong games na ginamit dito. Mobile Legends, NBA 2K20, and also Call of Duty Mobile. And lahat to is smooth
and super playable dito sa Realme 8. Wala akong nakitang problema talaga guys. Para sa akin sobrang swak na ng price niya eh. Considering sa spec sheet na meron to and also the features na meron siya para sa akin swak na yun. In the bigger picture, kung ilalapag nyo yung spec sheet ng Realme 8 comparing to the previous generation, hindi naman sobrang laki ng tinalon niya no, na upgrade. Pero they did a smart upgrade considering na na-upgrade ni Realme yung mga bagay na kahit maliliit lang, nagbibigay ng malaking impact or malaking differences sa paggamit ng smartphone in general. I can say guys now that the Realme 8 is worth buying. And guys, kung interested kayong bumili ng Realme 8 no, gawin nyo na ngayon pa lang. Dahil may special 1,000 pesos discount si Realme sa inyo when you buy at the Realme's official Lazada store. Limited time lang yan guys starting May 12 at 12 o'clock midnight. And yeah, that is it for today's video guys. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to leave your thoughts about this phone, the Realme 8. Pag-usapan natin yan dito sa comment section. Magdaldalan tayo. And as always guys, kung nagustuhan tong video na to, leave a like, leave a comment, share sa mga katropa nyo, and don't forget to subscribe sa akin channel for more AC De Castro vlogs and tech videos. And yeah, peace!